Hello po, a blessed day po to everyone. Welcome po sa ating gawain, ating daily devotion. Ako po si Camille ng Church of the Living Faith Malabon. At tayo po ay meron pong topic ngayon na fruitfulness. So, tayo po muna ay mag-pray before we start. O Lord Jesus, thank you, O Lord. We praise you, Lord. We bless you, Lord. Thank you po for this day, Panginoon, na pinagkaloob niyo po sa bawat isa, Lord. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon po makapakinig po ulit ng inyong mga salita, Lord. At salamat po, Panginoon. At kami po, Panginoon, ay lahat po ay nabibigyan po ng oportunidad, Lord, na makapagsalita, Panginoon. Makapag-share po, Panginoon, ng inyong mga salita, Lord. It's a privilege po, Panginoon, na makapag-share po sa ating mga kapatid, Lord. Salamat po, Panginoon. Lord, nawa po, Lord, ikaw lamang po ang maitaas, Panginoon. Sa araw na ito, Panginoon, nawa po, Lord, ang mga salitang, Panginoon, na mapakinggan po namin, Panginoon, ay magamit po namin, Lord, sa aming araw-araw po, Panginoon, na gawain, Lord. Salamat po, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa. We praise you and we bless you in Jesus' name. Amen. Again, ang ating pong topic po ngayon is fruitfulness. So, ang akin pong verse po na nai-assign po sa akin is yung John 15:5. So, basahin po natin. So, sabi po dito, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So last Sunday po, if napakinggan nyo po or naka-attend po kayo sa Church of the Living Faith, this is the topic as well of our pastor po regarding po sa pagiging fruitful or pagiging fruitfulness po natin. So, ngayon po New Year, so ito po ay isa po nating goal, ang maging fruitful po tayo. That's why ang church po lagi po tayong ini-encourage po na magkaroon po tayo ng discipleship. So, ano po ba ang meaning ng fruitful? Pagiging fruitful po sa spiritual life po natin. So, fruitful po, kasi po, technically po, ang meaning po niya is parang, in your everyday life is yung makapagpatayo ka ng business, ma-achieve mo yung mga gusto mo, promotions, ganon, yung mga goal mo sa buhay. Yun po masasabing fruitful ka in your personal life. Pero in your spiritual life po, yung pagiging fruitful po natin is we compare it like kay Jesus po. If we bear fruit like yung pong fruit po ng Holy Spirit na love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. At hindi po natin ito magagawa without Jesus. Tama po ba? Or amen po ba? So, ngayon po, I will give like an acronym po dito po sa aking discussion. So, abide. We go with the word abide po. So, abide like how we follow or paano po natin susundin ang Panginoon. So, alalahanin kung sino si Jesus. So, sabi po dito, I am the vine. Sabi po ng Lord dun sa verse po na binasa ko. So, hindi siya basta support system lamang. Siya yung ating source ng buhay. Amen po. So, kung disconnected tayo sa Kanya at wala po tayong connection sa Kanya, wala po tayong relationship sa Kanya, para tayong sanga na natuyo. So, kaya araw-araw, kailangan alalahanin natin ang Lord na siya ang puno at tayo ang sanga. Sapagkat sa isang puno po, hindi po mabubuhay ang sanga na walang puno, of course. So, ipatay po ang puno. So, mga matay rin po yung mga sanga. So, kailangan para po ba natin mga pakina na connected po tayo sa Kanya? Of course, unang-una po yung pagbabasa po ng ang Bible and prayer po, yung communication po natin sa Panginoon. Amen po ba? So,
Kasi 'di ba, even though we don't see Christ, we believe in Him. So paano po natin ah, mapapakita na naniniwala po tayo sa Kanya? Isa pong way is yung communication, yung pakikipag-usap natin sa Panginoon. Ayan, so abide, yung letter B po is bumalik sa Kanya araw-araw. So hindi sapat ang once a week na connection, like yung pag-attend lang po natin tuwing Sunday. So daily abiding o yung means daily surrender. So sinusuko natin sa Panginoon ang buhay natin every day, hindi lang tuwing Sunday. Amen po. So kahit simpleng panalangin, like I mentioned a while ago, pag-meditate ng mga salita niya, bumalik ka sa Kanya. So, kasi pag nagbabalik loob po tayo sa Panginoon, bumabalik po yung lakas natin. Amen po. So, kung hindi po natin ito gagawin, madi-disconnect po tayo sa Kanya. Hindi po tayo magkakaroon ng communication sa Panginoon. So, mahalaga po na magkaroon po talaga tayo ng time para magbasa po ng Bible. So, if di po natin ito nagagawa, like every day, like sana po maglaan po tayo ng oras po, like 3 days a week or maglaan din po tayo ng oras kahit isang oras po na makikipag-communicate po sa Panginoon pagtapos po ng ating mga trabaho, ng mga ginagawa po natin, upang ma-stay connected po tayo sa Lord. So, di ba nga po pag yung magkasintahan po is LDR, so parang nawawala po yung love pag hindi po nakakapag-update sa isa't isa. So, parang ganoon din po tayo sa Lord para patuloy po nating maramdaman po yung love niya at maramdaman din po ng Lord na mahalaga po siya sa atin. So, huwag po tayong mamimitis sa pakikipag-communicate po sa Panginoon. Amen po. Ayan. So, yung I po, ipagkatiwala natin ang lahat. So, sabi po ng Lord, apart from me, you can do nothing. Amen po. So, walang fruit kung sakaling dumidiskarte lang tayo. So, hindi po tayo magbubunga. So, katiwala mo pati yung mga bagay na feeling mo kaya mo naman. Mas maganda ang resulta kapag siya ang gumagawa. Amen po. So, I know that we do have our own intelligence at minsan po talaga aminado po ako din po, aminado po ako na dahil naiisip ko po na kaya ko, hindi ko na po sinasangguni sa Panginoon. Pero di ba po, masarap po sa feeling na yung mga desisyon po natin is isasangguni po natin sa Lord at ipapagkatiwala po natin sa Kanya yung bawat pong ginagawa po natin. Amen po. So, para sa akin po, yun nga po, sabi niya, apart from me, you can do nothing. Kasi, yung intelligence mo, yung lakas mo, is nagagaling pa rin sa Panginoon. So, kung wala po tayong relationship sa Lord, hindi po tayo makakagalaw at hindi po tayo bear ng fruit. Amen po. Amen. Okay. So, letter D po, sabi po, dumedependent sa kanyang lakas. So, abiding means resting. Amen po. So, hindi siya striving. Hindi siya sa performance-based. It's grace-based. Let Him carry you. Let Him prune you. And let Him grow you. So, hayaan mo ang Panginoon. Huwag mong idepende ang lakas mo sa iyong sarili lamang. So, hayaan mo na ang Panginoon ay ang maghubog sa iyo. Amen po. Kasi, nabubuhay naman tayo at nagkakaroon po tayo ng mga blessings through His grace po. So, hayaan mo ang Lord na gumawa para sa iyo, magdesisyon para sa buhay mo. So, kung alam mo na ganito ang sinasabi ng Lord, ipagkatiwala mo sa Kanya. So, let Him na mag-grow. Hayaan mo ang sarili mo na mag-grow kasama ang Panginoon. Amen po. So,
I mean, yung self-growth po kasi, maganda po siya, pero mas maganda rin po kung kasama natin po yung Panginoon sa pag-grow po natin sa isang bagay, no? So, sabi nga po, inuhubog po tayo ng Panginoon from glory to glory. So, ipagkatiwala po natin sa Lord kung meron po siyang plano para sa atin, ibigay po natin sa Kanya. Amen po. So, again, dumepende po tayo sa kanyang lakas, sa kung ano po ang kayang gawin ng Panginoon sa buhay po natin. Ayan po. So, epekto. So, bunga na may buhay. So, kapag nakaka-abide ka or nakakasunod ka, hindi mo kailangan pilitin ang bunga. Amen po. So, it naturally flows po sa buhay nyo po. Yung love, joy, peace, patience, lahat po yan lalabas kasi siya ang gumagawa sa loob mo. So, hindi po natin kailangan magpanggap. Amen po. Kasi po, it follows makikita po siya sa buhay mo. So, ano po yan proven ko po na hindi ko po kailangan magpanggap. So, parang meron pong nag-comment nga lang po sa akin na isa ko po kaibigan before na ibang-iba na nga daw po ako, parang may joy na po sa buhay ko, talaga pong binago po ako ng Panginoon. So, I'm very proud po na hindi ko po siya pinifake. Yung hindi ko po kailangang ipakita na ganito po ako para masabi po may bunga po ako. Ito po ay ang Lord po ang nagbibigay po sa akin. So, nagpapasalamat po ko sa Lord doon na hindi ko po siya kailangang ipilit para lang masabi na may bunga ako. Amen po. Kasi mas maganda po yung natural na lumalabas po sa buhay natin. So, pag nag-a-abide ka at sumusunod ka sa Panginoon, ang maganda pong resulta po noon is yung ang bunga po na binibigay po ng Panginoon sa iyo is natural. Hindi po kailangang magpanggap or maging fake po sa mga tao, sa mga pinapakita nyo po. Amen po? Yan. Okay. Ayan po. So, ito pong word po ng Panginoon na ito, na I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So, kailangan lang po nating matatili sa Panginoon. Again, everything will follow. So, pag sumusunod po tayo sa Panginoon, sa kalooban po niya, hindi po natin kailangan nagawin po sa sarili po natin yung mga fruit po ng Holy Spirit kasi kusa po siyang lalabas sa atin. Kusa po siyang makikita ng mga tao sa buhay po natin. So, ang abiding is very important po kasi ang Lord po ang nagbibigay po ng fruit of the Holy Spirit. So, hindi po ang tao. So, kailangan po nating sumunod sa Panginoon. Lagi lang po tayong nakakonekta sa Kanya. Kasi kung wala siya, wala tayong magagawa sa buhay natin. So, kailangan po as a vine, tayo po is branch, at tayo po ay, ang buhay po natin ay nakasalalay po sa Kanya. So, tayo po is parang nakadependent po sa Panginoon. So, yung branch po na nakadikit po sa puno is, kung wala po yung puno na yun, is mamamatay po yung branch. So, parang yung buhay din po natin na parang our spiritual life will be nothing if hihiwalay po tayo sa Panginoon. Hindi po tayo magkakaroon po ng relationship sa Kanya. So, it's very important po na this year, 2026, na maging fruitful po tayo, maging goal po natin ito sa ating everyday life. Hindi lang po yung mga sabi nga po yung hindi lang po yung mga New Year's resolution, but hopefully lahat po tayo magkaroon po ng spiritual New Year's resolution and yan po yung be fruitful po so that everything will follow kasi lahat po na nakakakita po ng kaibigan natin or workmate or relatives, tatanungin po nila yan na what is the secret? Yung mga ganun po, ano pong sikreto? Bakit ganyan ang buhay mo masaya kahit minsan walang pera, di ba? So, kahit minsan may problema, pero tayo po ay nagpapakita po ng faithfulness pa rin po sa Panginoon, di ba po? Hindi lamang naman po sa oras po na tayo po ay masagana, na tayo po ay nagpapakita po ng faithfulness sa Lord. But, of course, kahit po wala tayo, kahit may problema po tayo, mas lalo po tayong lumapit sa Lord. Amen po. At
alam ko po na this year 2026 na this will be our goal. Be fruitful to our Jesus or to our be fruitful to ourselves para po makita po yung fruit po ng Holy Spirit sa buhay po natin. And this will be an inspiration po sa lahat po ng mga taong nakapaligid po sa atin. Amen po. Ayun lamang po. Maraming salamat na po nakakuha po tayo ng lesson for this sa mga salitang ito na na-share ko po at makita lamang po ang Panginoon. Siya lamang po ang maitaas sa buhay po ng bawat isa. Ayan po. Ayan. Ayun lamang po. Maraming salamat. God bless everyone. At before po tayo mag-end, tayo po muna ay mag-pray. Oh Lord, maraming salamat po Panginoon sa mga salita po napakinggan po namin, Lord. Truly, you are the vine and we are the branch. And without you, Lord, we are nothing, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa buhay po na binibigay niyo po sa bawat isa, Panginoon. Lord, sa assurance, Panginoon, na pinagkakaloob niyo po, Panginoon. Salamat po sa mga blessings, Lord, na nagbubula po sa inyo, Panginoon. Lord, tunay po, Panginoon, na kung kami po ay hindi po dumete-pete sa inyo, Panginoon, lahat ng po ito, lahat ng ito po ay mawawalang saysay, Lord. Maraming salamat sa pagpapaalala po sa amin, Panginoon, na ikaw po ang Diyos, Panginoon, na nagbibigay po ng lahat, Panginoon, na ang mga pangako mo ay totoo, Panginoon, at tunay, Panginoon, at buhay ka, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Nawa po, Lord, magamit po ito, Panginoon, at ma-share pa po, Panginoon, sa mga tao pa po, Lord, na hindi po nakakakilala po sa inyo, Lord. Maraming salamat po. We praise you, Lord, and we bless you in Jesus' name. Amen. Salamat po ulit, and God bless po.